Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat at muli Happy New Year po sa lahat. No? At welcome again po mga kapatid sa aking channel. Nandito na naman po ako para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito po ako ngayon mag-uumpisa, mag-share sa inyo dito sa Mateo or Matthew po. Dito po tayo mag-start. Matthew chapter 1 hanggang chapter 2 ang ating babasahin, ang ating pag-aaralan ngayong hapon na to mga kapatid. Ano? At kagaya pa rin ng dati, magsisimula po tayo sa kahit sa maiksing panalangin lang, ano po mga kapatid. So, samahan niyo po ulit ako. Sige po, magsiyuko po tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po una, Lord, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na nandito pa rin kami sa year 2020-21 po. Mga salamat po sa mga kapatid pa rin na nandyan na patuloy na makikinig, Lord, ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa pagkakataong ito na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan, kaligtasan, kagalingan na lagi mo pong ipinagkakaloob at ipagkakaloob pa sa amin. At Lord, sa blessings na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. At salamat, Lord, sa lakas din ng loob na at talino, sipag na ipagkakaloob mo na naman sa akin, Lord. Alam kong dadagdagan mo po ang sipag, talino at sipag na ibibigay mo po sa akin upang magpatuloy ng pag-share ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord, at nawa palagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan, maunawaan, O God, at maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat po talaga, O Lord God, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa amin lahat. Muli, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. So, hindi na po natin patatagalin, ano? Tayo po ay mag-uumpisa na mga kapatid dito sa ulitin ko lang mga kapatid, dito tayo sa Matthew or Mateo chapter 1 hanggang chapter 2 ang aking isi-share, yung ating babasahin at pag-aaralan po ngayong hapon na ito mga kapatid. Ngayon nga po anong petsa nga po pala ngayon? 3. Ngayon po ay January 3 mga kapatid. So mag-umpisa na po tayo. Sabi po sa chapter 1, may pamagat po itong talaan ng mga ninuno ni Hesukristo, mga kapatid. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham, mga kapatid. Sabi po dito. Sabi dito, verse 2, mula kay Abraham hanggang kay Haring David, mga kapatid. Ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Sabi dito, Judah, Pares at Zara na mga anak ni Judah kay Tamar, Esrom na anak ni Pares, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, mga kapatid, at Jesse na ama ni Haring David. Yun po ang sinabi at sinabi pa dito yung mula naman kay Haring David hanggang sa naging biyag ang mga taga-Juda sa Babylonia. Nandyan po binanggit din po yung mga ninuno ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa verse 12 hanggang 16, at pagkatapos na sila ay maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipinanganak si Jesus. Ang mga ninuno niya ay binanggit din po dito yung mga pangalan, mga kapatid, dito nga sa verse 12 chapter 16. Sabi dito, si Maria ang ina ni Jesus ang tinawag na Kristo, yung ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, verse 17, may 14
na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. Ulitin ko lang, verse 17 mga kapatid. Sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 na salinlahi, ano mga kapatid? Mula kay Abraham hanggang kay Haring David. 14 mula kay David, sabi mula kay David naman hanggang sa pagkabihag sa mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Panginoong Hesukristo. So 14:14 po yung binanggit dito. Tapos nga po dito sa verse 18, mababasa rin ito sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. May pamagat po itong isinilang si Hesukristo, mga kapatid. Ito ang natanggap ng ipanganak si Hesukristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ulitin ko lang, ito ang naganap pala, sorry po. Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago silang makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao. Ibig sabihin mga kapatid, bago siya ikasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi po siya nagdadalang tao dahil kay Jose o dahil sa ibang boyfriend, mga kapatid. Hindi po, no? At yan po ay alam nyo rin, alam ko yan, mga kapatid. Sabi pa, ulitin ko lang, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang taong matuwid, si Jose, na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim, kasi hindi po alam ni Jose, no, nung kanyang mapapangasawa, na yung Holy Spirit na po ang may kagagawan noon, mga kapatid, yung ating Panginoon, ano. So hindi niya alam, kaya binalak ni Jose, sabi dito, na siya hiwalayan ng palihim para hindi malagay sa lubos na kahihiyan si Maria. 20, verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa pamamagitan ang isang, ulitin ko, 20 po. Verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel. Nagpakita po ang isang anghel sa panaginip kay Jose ng Panginoon, itong anghel ng ating Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, sabi nga yan, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sabi ng angel, ng anghel, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Pagsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Di ba po, binanggit unang-una pa lang na isisilang ang sanggol o ang ating Panginoong Hesukristo upang iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ito po ang sinabi. Ulitin ko lang, 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sabi sa verse 23, tignan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ulitin ko lang, ang ibig sabihin nun ay yung Emmanuel, Ulitin ko lang, 23, verse 23, tignan ninyo, maglilihi ang isang berhen, magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong, tama po, Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Amen. Nang magising si Jose, sabi sa verse 24, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Pagkagising niya,
Pagkatapos siyang managinip, agad siyang bumangon at yun nga, nagpunta siya siguro doon sa bahay ni, ni Maria at pinag-usapan na nila yon at natuloy nga ang kasal. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ano? Ibig sabihin, sinabi po dito sa aklat na habang naglilihi, habang pinagbubuntis ang ating Panginoon sa Kristo, hindi daw po sinipingan ni Jose. Ano po? At nagsilang nga si Maria ng isang lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Chapter 2 po tayo. May pamagat po itong ang pagdalaw kay Jesus. Ito po, umpisahan na po natin. Panahon ng paghahari ni Herodes, ni Haring Herodes po ito, sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sabi ng matatalino, ano po? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya taparito kami upang siya'y sambahin. Verse 3 ng chapter 2, nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Si Haring Herodes, naligalig to. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Sabi ni Haring Herodes. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. No, na ibig sabihin, nasusulat na yun. Matagal ng panahon, mga kapatid. Sabi pa dito, verse 6, sabi nga po sa kasulatan ng propeta, ng mga propeta, sabi sa verse 6, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Kasi maliit lang po ito, no? At sinasabi nga na parang hindi naman ganun kahirap, ano po? Kagaya dito sabi, ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, no? Sinasabi po dito, kasi nga simple lang siguro yung kanilang pamumuhay dito sa Bethlehem, ano po? Kaya sinasabing hindi siya yung lugar na yun hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda kasi may malalaking city dun sa Juda, ano po? Sapagkat sabi dito, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno sa Jerusalem nga po, dahil doon nga po ipinanganak ang ating Panginoong Kristo, kaya hindi siya pinakahamak, ano po mga kapatid, dahil doon pinanganak ang hari, ang pinuno, no, mga kapatid, na sabi pa dito, karugtong po ng 6, na mamamahala sa aking bayang Israel. Sabi po. Sabi po dito sa 7, nang mabatid ito, palihim na tinawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, no? Sabi ni Haring Herodes, nagbilin po siya doon sa matatalinong tao. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag napuntahan ninyo siya, sabi dito, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. 9. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituin kasi nakita nga nila may bituin, di ba? Nasusulat po yun. Marami na rin pelikula, movie na nagawa, no, nung ipanganak ang ating Panginoong Kristo na may bituin talaga na nag-guide doon sa mga naghahanap, no, sa matatalinong tao. Sabi pa rito, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Kasi po, pinangunahan naglalakad po
Sigurong gano'n ang bituin, ano mga kapatid, at sumusunod sila. At nung nag-stop, huminto na yung bituin na yun, galak na galak sila dahil alam nila na nandun na sa pwestong yun. Sabi nga dito, ah, sabi dito, gano'n na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ano po? Yung dala-dala nila mga kapatid ay hinandog nila. Kagaulitin ko lang yung ginto, insenso at mira. Yun ang inalay kagad nila sa Panginoong Kristo nung makita na nila. 12, nang sila papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Nagbabala sa panaginip, ano? Doon sa mga taong matatalino, mga kapatid. Yun nga, ulitin ko lang sa 12, nang sila papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Sabi dito sa verse 13, may pamagat po ito, ang pagtakas papunta sa Ehipto. Sabi dito, pagkaalis ng mga matalinong tao, nagpakita kay Jose sa pamamagitan ng isang anghel sa panaginip. Sabi, ulitin ko lang, pagkaalis ng mga matalinong tao, nagpakita kay Jose sa pamamagitan ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong anak at ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. No? Nagkunwari lang si Haring Herodes na sinabi doon sa matatalinong tao na pag nakita nyo, sabihin nyo agad sa akin upang ako rin ay pumunta para siya ay sambahin. Ano? Pero dito po sa verse 13 chapter 2, sinasabi nga po na nagbabala, no, kay Jose. Sabi nga po dito yung anghel ng Panginoon, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hinahanap ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at ng gabiring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Verse 15, doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes. Andun lang sila. So, matagal siguro yun, ano mga kapatid, hindi naman siguro after mga ilang buwan lang no? Hindi natin masasabi kung gaano katagal nang mamatay si Haring Herodes. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa Ehipto. Doon sila, sabi dito sa 15, doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. No, sinulat ng propeta yon. Yun nga, ang sabi dito, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Verse 16, may pamagat po ito, ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Galit na galit si Herodes nang malaman niya nilinlang siya ng mga matatalinong tao, kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalino. So, ibig sabihin, nung nag-antay pala si Haring Herodes ng mga panahon na yon na makabalik, pero hindi na nagbalik, kaya ang ginawa nitong si Haring Herodes, mga kapatid, ay pinapatay niya, no, yung mga sanggol o mga bata mula 2 taon daw, sabi dito, pababa, dahil nga po naligalig siya, natakot siya, nag-alala siya dahil isisilang yung maghahari sa buong Jerusalem, buong Israel, buong mundo.
yun ay ang ating Panginoong Hesukristo, no? Sa ang ganda po at ang sarap basahin, ano, mga kapatid, ano. Sabi pa dito, 17, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Jeremias. Sabi dito, naririnig sa Rama ang isang tinig, o narinig sa Rama ang isang tinig, tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila, no? Dahil nga po pinapatay yung mga sanggol o mga bata simula 2 taon hanggang pababa, ano. Verse 19, may pamagat po itong ang pagbabalik mula sa Ehipto. Sabi po dito, 19, pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto, no? Nasa Ehipto pa, doon pa nakatira sila Maria, si Jose at ang Panginoon sa Kristo, ano? Na naginip uli siya, nagpakita uli ang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, iuwi mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Verse 21, kaya't bumangon nga si Jose at inuwi sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niya nga naghahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, no, nabalitaan ni Jose na naghahari, no, yung anak ni Haring Herodes, mga kapatid, kasi namatay na nga, ngunit naghahari naman yung kanyang anak, no. Parang nakaramdam ng takot dito si Jose. Ngunit nang mabalitaan niya nga naghahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siya nga pumunta roon, at dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea, mga kapatid. Sabi sa verse 23, at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Doon na sila tumuloy, ano, sa Galilea, at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Ano, mga kapatid, dahil bumalik nga sila sa Galilea, punta sila ng Galilea at nanirahan sila sa Nazaret, at yun nga, siya ay tatawaging Nazareno. Di ba po tinatawag ngayon na makikita natin iba't iba na ng Nazareno, di ba may tinatawag na gano'n. Kaya lang naman siya tinawag na gano'n dahil nga po siya ay nanirahan sa Nazaret, mga kapatid. So, yun po ang ending ng chapter 2. Sa susunod po, i-share ko naman sa inyo ang chapter 3, 4 to 5 siguro, mga ganyan na mga kapatid, no? At yun nga ang start o una yung talaan ng ating Panginoong Jesucristo, isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, yun nga nangyari na ipinanganak siya at gusto siyang ipapatay ni Haring Herodes, kaya pinapunta siya ng anghel ng Panginoon, si Jose at si Maria sa tawag mo dito sa Ehipto, mga kapatid. Doon siya pinapunta at nanirahan sila doon, at matagal na panahon din siguro silang nanirahan, at nagpakita ulit ang anghel at sinabing bumalik na sila. Ngunit sa takot nga niya, dahil naghahari ang anak ni Haring Herodes, ay sa Galilea siya tumuloy at sa Nazaret sila nanirahan. Ayun po. Tapos lahat nga po ng sinabi ng mga propeta ay natupad, mga kapatid. Mapapansin nyo laging merong sapagkat ganito ang nasusulat. Gaya po dito sa chapter 2, di ba, mga kapatid? At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang penuno. Sabi po, sa Bethlehem yung nagsimula ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos sinabi pa rito, sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto, nung sila'y pinapunta naman, mga kapatid, dahil nga hinahanap sila ni Haring Herodes, no? Tapos sinabi pa dito,
Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila, di ba? Pinapatay nga yung mga bata simula 2 taon hanggang pababa ni Haring Herodes. Na po, dahil natatakot nga po siya, nabalitaan niya na ipapanganak na ang maghahari sa buong mundo. Yun ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano po? Napakaganda po kasi nga po, ito ay direkta nating talagang binabasa dito sa Biblia. Hindi na tayo nung mahanap ng iba-ibang verse sa ngayon, kundi tuloy-tuloy lang natin siyang binabasa, mga kapatid. Napakasarap magbasa nito, mga kapatid. Nawa kayo rin ay dumating yung time na mag-devotion din kayo. Magbasa din po kayo. At pwede nyo rin po yung i-share sa inyong mga mahal sa buhay o mga kaibigan habang kayo nagkukwentuhan. Napakaganda po mag-sharing, mga kapatid, ng salita ng ating Diyos. Nawa yan din ay inyong magawa. Hindi naman porke sinasabing pastor lang ba ang dapat mag-share o ng salita. Hindi po. Lahat po tayo ay may karapatan mag-share, maghayag ng salita ng ating Diyos. Lahat po tayo may karapatang mag-aral niyan ng salita ng ating Diyos upang siya ay ating lubusang makilala, makabahagi din tayo sa mga pangako na dahil napakaraming pangako po ng ating Diyos sa langit sa ating lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga pastors, hindi lang sa mga bishops and leaders, po yung mga nagsishare, hindi lang po, kundi po sa lahat ng tao, simula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na henerasyon, mga kapatid. Dapat pong i-share natin ang salita ng ating Diyos. Sinasabing ang mabuting balita mula sa ating Diyos. Mula dito sa aklat, napakasarap po itong basahin, Talagang pag may time po kayo o kaya pagkagising nyo pa lang, magbasa na kayo kahit isang chapter lang po o 2 chapter, basa-basahin nyo yan everyday. Talagang marami po kayong matututunan, marami kayong malalaman na ganun pala ang nangyari, ganun pala yung kamangha-mangha ginawa ng aming Diyos noon pa. At napakarami pala niyang pangako sa akin, sa ating lahat. Tapos yung kanyang pangako ay dapat nating panghawakan. Isabuhay natin lahat ng kanyang mga pangako, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang mga katuruan na sinasabi para sa atin, isa puso't isipan, isa buhay natin, dalhin natin habang tayo nabubuhay. Kahit saan tayo pumunta, sino man ang ating kausap, kasama, magagamit po natin ang salita ng ating Diyos. Yan ang ating sandata sa lahat ng gawa ng kalaban, paggawa ng mga gumagawa ng masama, yung sandata natin dyan ay ang salita ng ating Diyos. Dalhin po natin yan araw-araw, oras-oras, saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, dalhin natin ang salita ng ating Diyos. Yan po ang ating armor na bigay sa atin ng ating Diyos. Amen and amen. Alam ko pong marami po kayong natutunan. Kahit sa simpleng pagbabasa lang, pag-share ko sa inyo, alam ko pong marami po tayong matututunan at marami akong natututunan pa sa tuwing magbabasa po ako. So, nawa, sa susunod na sharing ko po, nandiyan lang din po kayo, mga kapatid, at nawa nga, I pray na madagdagan pa ang makikinig, manonood ng salita ng ating Diyos, magbabasa at magsasaliksik ng salita ng ating Diyos, at mas marami din, nawa, ang mag-share din ng salita ng ating Diyos. Maraming salamat po sa inyo sa panonood at pakikinig nyo na naman ang aking sharing po sa inyo. Salamat po. Ngayon po ulit, mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Gagawin po natin to palagi. Kayo din nawa ay laging manalangin dahil laging handang makinig ang ating Diyos. Nakikita niya yung ating puso, talagang paglapit natin na taos-puso yung ating paglapit sa Kanya, yung ating paggalang, yung ating pagpuri sa Kanya. Nakikita po niya yun at handa siyang makinig anumang oras kang lalapit sa Kanya, mga kapatid. Kaya muli, tayo ay lalapit uli sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige po, mga kapatid, ihanda po natin ang ating puso, ang ating isipan. Lalapit po muli tayo sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong ulit salamat sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa na naman ngayong hapon na to, Father God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na bigay para sa amin lahat, O God. Salamat, Lord, sa lakas ng loob at talino, sipag na lagi mo pong ibinibigay sa akin upang ihayag, mag-share, kahit sa simpleng paraan lang ng iyong mga salita, Lord. Dahil alam ko sa bawat salita mo, Lord, lalo kaming lumalakas, Lord. Lalo kaming tumitibay yung aming pananampalataya, lalo kaming naglilingas, O God, sa aming pananampalataya sa iyo, Lord. Dahil lagi kang nandyan para makinig sa aming mga panalangin. Lagi kang nandyan upang kami protektahan, gabayan, samahan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat pong muli talaga, Lord, sa hapong ito, sa iyong mga salita na aming napag-aralan, nabasa at narinig na naman, O God. Salamat, Lord. Lord, nawa hindi lang ako, hindi lang aking mga kapatid na nandyan ngayon na nakikinig ng iyong mga salita, kundi Lord, ganun din ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapitbahay, at lahat ng taong binigyang buhay mo, Lord, naway makarinig, makapagbasa, at tanggapin ang iyong mga salita, O God. Hindi lang ang iyong salita, kundi ang Panginoong Kristo tanggapin nila na ito'y namatay para sa amin lahat at muling nabuhay para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Lord. Ito'y pinagtagumpayan niya na. Kaya nang siya'y mabuhay, tagumpay na ang lahat, O God. Lord, nawa yan din ay malaman ng lahat ng tao. Yung hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo, Lord. Hipuin mo rin sila. Tawagin mo rin sila, O Diyos. Kagaya ng pagtawag mo sa akin, O God. Kagaya ng pagtawag mo sa mga pastors and bishops, leaders, O God. Yung mga totoong nagsishare, naghahayag ng iyong mga salita. Sila iyong tinawag, O God. Sila iyong pinili, O God. Nawa sila rin. Lahat ng tao, Lord, tawagin mo rin at piliin mo rin sila, O Diyos. Yan po ang aking pinapanalangin at alam kong naririnig mo na po yan. Naririnig mo yan, O God. Kaya sila'y hihipuin at muli mong tatawagin sa iyong paanan, O Diyos. Thank you, Lord. Lord, and I pray din, Lord, lahat ng aming mga presidente sa bawat bansa, dito sa Pilipinas, ang aming presidente Duterte, O God. Ingatan mo rin, gabayan, palakasin at pagtagumpayin pa rin, Lord. Pagtagumpayin mo siya sa pamamagitan ng iyong pangalan, O God, sa iyong kapangyarihan, O God, pagtagumpayin mo siya upang wasakin niya ang mga gawa ng masama, O God. Kagaya ng ginagawa mo, winawasak, dinudurog, sinisira mo ang mga gawa ng kalaban, ang mga gawa ng masama, O God. Nawa tulungan mo rin ang aming mga presidente, O God, upang sila rin ay magtagumpay at mawasak nila ang mga gawa ng kaaway, mga gawang kasamaan, O God. At ikaw pa rin ang mananalo, O Diyos, dahil walang imposible sa iyo. Ikaw lamang ang makapangyarihan, pinakamakapangyarihan, O God. Ikaw ang Diyos na buhay, na handang makinig sa aming mga panalangin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, lagi ka namin pupurihin. Lagi ka namin pupurihin, O Diyos. We glorify your name. We praise you, Lord God. We praise you, Lord. We thank you, Father God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit, O God. Salamat po muli, Lord, dahil alam kong magtatagumpay ang bawat tao, O God, sa iyong pangalan, O God. Itong pagpasok ng taon, mas magtatagumpay ka, Lord. Mas magtatagumpay kami dahil kasama ka namin. Dahil ikaw lagi ang mauuna, O God, sa lahat ng laban namin, O God. Ikaw lagi ang mauuna, O God. Sasamahan mo kami. Poproteksyonan mo po kami dahil kami ay may armor na bigay mo, O God. Kaya kami magtatagumpay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, at lagi ka namin pupurihin, sasambahin, dadakilain, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba, O God, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Maraming salamat pong muli mga kapatid sa inyo. Thank you talaga sa inyo. Dahil nadadagdagan ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyo. Nawa, marami pang makinig. No? Nawa, lagi nyo pong i-share ang aking sharing sa inyo mga kapatid. At wag nyo rin pong kalimutan mga kapatid na mag-subscribe po yung mga bago po sa aking channel. Mag-subscribe po kayo, i-like nyo po yung mga video mga kapatid at yung notification bell po. Paki-click din po para updated po kayo sa mga
iba ko pang i-upload sa mga susunod pang mga araw, no? Salamat, salamat po sa inyo. Salamat po talaga sa inyo. At God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po muli. Salamat po.